Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video at lalong-lalo na doon sa mga nag-subscribe. Ayan, meron na po tayong 3.5 pala, sorry, nagmamadali ang ating mga subscribers. So, ngayon ay magbibigay tayo ng update tungkol doon sa ICC, doon sa The Hague, sa The Netherlands. So, mga kababayan, mga ka-Pinoy Crew TV, alam nyo po sa the Netherlands ay meron po silang maraming grupo na mga pro-Duterte. Yung iba nga doon ay nag-aaway-away na dahil sa kanilang pagsuporta. Kasi yung iba napagkakamalan na balimbing, tapos yung iba naman ay napagkakamalang nanggagamit lang. At saka yung iba naman ay napagkakamalang spy. So, yun ang mga nangyayari doon. So, ganun pa man, meron silang iisang adhikain na wala iba kundi ang mapauwi ang Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sa ngayon na tinatanong ng marami, lalo na doon, kaya lalo silang aktibo sila sa paggawa ng mga rally or demonstration. Kagaya ng ipapakita ko sa inyo ngayon, ito ay naganap kahapon Sabado doon sa The Netherlands. So, ang leader dito ay hindi si Aldo at hindi si Alvin Anturism kasi yung sinishare ko po sa inyo ay galing yan kay Alvin Anturism. So, hindi po ito ang kanilang inorganisa na mga programs. Iba po ang gumawa nito, buti na lang at nandun si Michael King. So, kinikredit natin ito kay Michael King para sa, hindi lang po ito para gawa-gawa ng content, kundi para sa kaalaman ng lahat at para merong tawag nito, merong balita ang mga tao na hindi lang po yung nasa Duterte Street, Duterte Park, kundi sa buong bansa ng Netherlands na ang mga Pilipino doon ay gumagawa silang paraan para mapansin ng Dutch government kung ano ang mga nangyayari, kung ano ang hinaing ng mga Pilipino. Lalong-lalo na ngayon na si FPRRD ay nanalo siya bilang mayor or mayor ng Davao. So, nananawagan ang grupong ito na pauwiin na si Tatay Digong kasi nga malalaman kung nakita niyo yung video ko at yung sa mga balita na talagang pinarusahan na si Karim Khan sa US dahil sa kanyang pagpapalabas ng arrest warrant versus Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at kay yung kasama niya na si Gallant. So, yun ang dahilan kaya siya ay tawag nito na freeze or frozen na yung kanya mga assets at saka hindi na niya mabuksan yung kanya mga emails. At ang pinakahuling balita, yun na nga ang ginawan ko ulit ng video, ay yung kanyang pagbaba pansamantala dahil sa kaso na kanyang kinakarap. So, ang tanong ngayon, ewan ko kung naitanong din sa sarili nyo, ano ang mangyayari sa kaso ni Pangulong Duterte? So, dapat, kung wala ng kredibilidad ang ICC, paano pa nila gagawin o paano sila mag-iimbestiga, paano sila hahatol sa mga taong may kasalanan kung sila mismo ay gumagawa din ng kasalanan. So, yun ang isang tanong. Pinakamalaking tanong, kaya nag-iingay sila para umaksyon ang gobyerno ng Netherlands, Dutch government, kung ano ang gagawin nila kasi ang ICC ay nasa kanilang lugar. Kasi wala na yung pinaka-chief prosecutor at siya ay bumaba na. So, kung ano nang mangyayari at wala na rin silang budget at wala na silang pera kasi nga yung tulong subsidy ng USA ay pinutol na at saka sila ay pinarusahan na. So, ito pa tingnan nyo ang ginawa nilang rally doon sa The Netherlands kahapon. So, This 31 of First of Japan. yeah. Okay. Salamat.
ko. Maraming salamat po at enjoy watching. Bye-bye! Spent all my life